Okay, continue lang tayo sa discussion natin about electrical noise. Okay, noise and noise analysis. And last time, diniscuss natin yung definition ng noise and then yung first major type ng noise which is yung correlated noise. This time, didiscuss naman natin ngayon about is yung uncorrelated noise. Okay? As discussed before, pag sinabing correlated, okay, ibig sabihin, kapag nandun, mag-exist lang yung noise na yon kapag merong input signal. Okay? May input signal. Pag walang input signal, meaning walang noise. Okay? Pero this time, meron tayo na another type niya is uncorrelated. Okay? Keyword yan, nag-exist yung noise whether there is a signal present or not. Ibig sabihin, kung halimbawa, yung cellphone na to, okay, kahit hindi ako tumawag o mag-text, wala akong in-input, possible na makapag-produce na tong mismong cellphone na to ng noise. Okay? And then, under uncorrelated noise, meron tayong classification pa ng o type na ng noise under uncorrelated. First is yung external noise. Okay? Actually, kung may external, meron ding internal. Kaya yung first part natin, under uncorrelated, discuss muna natin yung external para sa video na to. Okay? From definition, noise that is generated outside the device or circuit. Primary source are atmospheric, extraterrestrial, and man-made. Sabihin, ito yung tatlong major type o tatlong type under ng external noise. Okay? Tatlo. Okay. Example, ito yung circuit mo o yung device mo. Sa labas niyan, merong noise na possible maka-apekto sa communication system mo. Okay, simulan na natin. First, atmospheric noise. It is electrical disturbances that originate within Earth atmosphere. Okay? Within Earth atmosphere. Sabihin, ito yung Earth. Yan, nasa loob mismo ng Earth. Nasa loob mismo ng Earth yung noise. Okay? Sabihin, na-produce na sa noise. And it's also known as static electricity. Ay, tawag niya static electricity. And above 30 megahertz, it is insignificant. Okay? Yung mga static na to, which is yung static na to, kahit tinawag static siya, ang pinaka-cause niya o yung source niya is yung lightning o yung kidlat. Okay? Lightning. Yan yung source siya ng atmospheric noise. Kaya static. Bakit static? Dahil na-produce yung lightning dahil sa sobrang taas o yung pressure na na-produce ng isang ng charge, either na positive o negative. At kung mapapansin nyo, nag-produce naman talaga nang galing yung lightning sa cloud. Okay? Paano nangyari yon? Dahil nagkakaroon ng rubbing ng mga molecules doon, okay, mga atom tendency, okay, dahil nagkakaroon ng rubbing, naghihiwalay yung positive saka negative. Example ito, positive charge and then negative charge. Okay, kaya static. Parang kayo, 'di ba? Minsan pag hawak niyo sa sa tawag doon, sa doorknob, ay, nag-ground ako. Okay. Static, 'di ba? Natawag natin na static 'yan. Yun, ito. Dahil sa pressure na na-produce niyan, rubbing dito sa ulap, dumami ng dumami yung, halimbawa, ito positive charge. Okay, positive charge. Ang tendency ngayon, nung meron napunta dyan ng isang negative, kahit na hindi siya na-touch yan, tendency, nag-connect yung mga negative na yun at yun yung nag-produce ng lightning. Okay? Ay lightning na yun ay considered as noise which is atmospheric. At yung lightning na to actually ay nakakaapekto sa mga frequency below 30 megahertz. 30 megahertz. Okay? Ano yung minaalala ba kayo na electronic system na ang frequency is below 30 megahertz na diniscuss natin? May nakakaalala ba? Alala. Okay, hint. AM, FM,
station, and then TV. Sa tatlo na yan, alin dyan ang mas naapektuhan ng atmospheric noise o static noise? AM, tama, AM. Bakit AM? Tama. Dahil ang AM, ang frequency ginagamit niya is 5352 16 o 5 kHz. While yung FM is nasa 88 to 108 MHz. Okay? Therefore, from definition itself, naapektuhan lang yung communication system kung frequency niya is below 30 MHz, which is yung AM. Ayan. Kaya naapektuhan niya kapag kumikidlat. Lalo mataas yung kidlat. 88 MHz, FM dito. Actually, yan din yung isang reason kung bakit din-develop yung frequency modulation. Ay, yung FM. Kasi na-develop yung FM dun sa isang state sa US. Nakalimutan ko ano state yun. Pero sa lugar na yan, napakadaming o laging merong lightning o mga kidlat. Ngayon, syempre, naapektuhan. Pangit lagi yung quality o yung naproproduce na hindi maganda yung quality na nare-receive nila sa AM receiver. Kaya dinevelop yung FM at the same time, itinaas din yung frequency ginagamit. Ngayon sa TV, actually, pag nanonood kayo, o for sure, nanonood kayo, mapapansin nyo na kapag kumikidlat, biglang ganon. Sabi parang namumuti. Okay, nawawala. Pero ang naapektuhan talaga doon ay yung video. Okay. Bakit video? Kasi yung video, ang modulation na ginamit doon ay AM o amplitude modulation technique ang ginamit sa video. Sa audio sa TV o sa TV broadcasting, FM. Okay? Kaya minsan, di ba, nawawala. Kahit walang audio, may naririnig kayo. Okay? Ay, baliktad. Kahit walang video, may naririnig kayo. Ay, magkaiba kasi magkaiba sa talaga ng transmission na nare-receive. Meron pa dyan yung picture. Another modulation technique yan. Kaya, again, isang cause ng noise is atmospheric noise o tinatawag na static noise. And above 30 MHz, hindi na siya nakaka-apekto. Okay? Kaya yung sinasabi ko na once na alam mo yung characteristic niya, pwede mong ma-determine kung anong frequency, modulation technique, o kung ano man ang gagamitin mo para ma-lessen yung noise. Kaya first pa lang yan, atmospheric. Next is yung extraterrestrial noise. Electrical noise that originate from the outside the Earth. Ito yung device mo. Sa loob ng Earth. Sa Earth, merong noise. Atmospheric. Then, sa labas din ng Earth, may contribution yan na posibleng maka-apekto ang noise. Extraterrestrial noise is also known as deep space noise kasi epekto na yung space. At ano ba ang mga nasa space? Yon ay ang sun, moon, stars. Pero actually, wala namang epekto tong moon kasi nagre-reflect lang din naman din yan. Pero halos wala naman. Kaya sun, kaya halos dalawa lang yan. Major type under extraterrestrial noise. First is yung solar noise and then cosmic noise. Yung solar noise ay generated directly from sun's heat. Okay. Yung mismong heat na yan, pwedeng maka-apekto sa communication system yan. Lalo na kapag panahon ng high intensity. Take note na high intensity ng tinatawag natin na solar flares. I-search nyo na lang yan para mapakita nyo o mapanood nyo kung ano yung solar flares. Pero actually yung solar flares, parang ito yung sa siga, pag nagsiga kayo. Diba? Lumiliyab-liyab yan. Liyab. Tapos meron kang hinagis dito. Biglang gumaganon. Tapos babalik siya sa normal. Yung na yun yung solar flares. Pag high intensity, yung galing sa sun, ito yung sun, tapos nag-ano siya ng solar flares, ito yung earth. Pag natapat na sa direksyon na yon na mayroong solar flares, pwedeng maka-apekto papunta dito sa earth. Pero hindi naman masyadong ramdam natin tao. Pero ang nakaka-experience talaga niyan ay yung mga satellite. Okay? Satellite kasi yun nasa outer space. Kaya madalas kapag merong high intensity solar flares, which is nangyayari ito every
11 years. Okay. Yung so high solar place na yan, karon na matinding solar noise, mga satellite yung naapektuhan. Therefore, satellite kasi ginagamit as repeater para makapag-transmit ng signal, okay, from one point to another point. Therefore, maapekto yung communication system, may inhibit yan. Kaya, yun yung epekto ng solar noise due to sun heat, which is solar flares. And then, yung sinasabi natin na 11 years na, every 11 years nag-o-occur, actually, mas nararamdaman yan, yun yung tinatawag natin na due to sunspot activity. Okay. Sunspot activity yon. Kaya parang boo. Boo. Okay. Yan. Then another is yung cosmic noise. From the cosmic through galaxies and then stars. Lalo na ito hindi masyadong ramdam natin yung sunspot activity. Minsan umaabot pa dito eh. Pero yung cosmic noise hindi na. Talagang yung satellite lang nakaka-experience. Kaya under extraterrestrial noise, meron tayong solar noise and then cosmic noise. Then, pangatlong under ng external noise is yung man-made noise. Okay, man-made. Okay, sabihin, ang nag-produce niyan ay tao. Ito sabay-sabay tayong sumigaw, Hindi. Hindi iyon. Hindi kahit magsisigaw tayo, hindi yung man-made noise na yun na makaka-apekto sa electronic communication system. Ito ay, ibig sabihin lang yan, yung mga produce ng mankind, which is anything na merong magso-source ng spark. May spark o may mataas na ng current, such as commutators, electric motors, automobile ignition, power generating, and switching equipment. Okay? Kahit yung fluorescent light, nakaka-apekto yan. Okay? Tinatawag yung man-made noise ay tinawag na industrial noise. Dahil lahat ito ay ginagamit as industrial equipment o reinforcement o source. Okay? Kaya yung simpleng fluorescent light na yan, bakit yung fluorescent light? Pag sinwitch mo kasi yan, ang tendency kasi sa fluorescent light, meron charging na nangyayari dyan. Okay? Sina-charge yan, kaya parang nagliliwanag. Hindi kasi katulad ng fluorescent bulb. Okay? Fluorescent bulb. Okay? Kahit patay mo yan, switch. Okay? Patay sindi. Ang tendency niyan, wala siyang hindi siya nakaka-apekto sa communication system. Unlike nito sa fluorescent light, dahil may charging, ibig pag sina-charge yan, tendency niyan ay biglang pasok o ng mataas na voltage o ng current para ma-charge yan, umilaw. Kaya, sabi nga, sa study, kung nakapix yung lightning mo o gusto mo laging mas matagal na bukas yung ilaw, talagang ang the best ay nagamitin ay fluorescent light. Pero kung halimbawa patay sindi lang, madalas patay sindi, pinapatay mo, ginagamit ay fluorescent bulb. Okay? Kasi bakit? Una, bukod sa mas ang reason is ang reason yan is yung mataas na ng kuryente. Actually, kung lagi mong papatay sindi yung fluorescent light, okay, mataas yung pasok ng kuryente. Therefore, mataas yung accumulation niya ng kuryente. Okay? Power. Pero yung fluorescent, kung lagi mong patay sindi, maliit lang pero kung mas matagal naman na bukas, mas matlakas itong fluorescent. Kasi halimbawa, yung 10 watts of lightning, fluorescent light, sa fluorescent bulb naman is baka mga 30 watts yung equivalent na ito na napoproduce na liwanag. Kaya, depende kung, sabi nga, kung saan gagamitin. Basta yung mga may switching na yan, anything na mayroong switching talaga o patay sindi, ang tendency niyan ay nakakapag-produce ng noise, which is, kaya tinawag siya na impulsive. Kasi biglang magpipik. Halimbawa, parang sa graph, ito lang yung noise, ito lang yung noise niya. Biglang, pag nag-switch ka, tumataas. Ayan. Yun. Kaya nagpipik siya, impulsive. And then, mostly nga pala, ito, wala naman talaga itong frequency. Pero yung nakaka-apekto sa man-made noise ay yung amplitude.
Actually, yung amplitude niyan. Kaya naaapektuhan din yung ah, rating niya. Parang yung lightning, okay, yung kidlat. Yung mataas na amplitude nun, naaapektuhan yung mga communication system. Same din naman dito sa man-made, no, sa lightning. Kaya sa design, actually sa design, lalo na yung mga kable-kable para sa communication system, iniiwas siya doon sa mga sa fluorescent light doon sa switching niya. Oh, sorry, sa fluorescent lang mismo sa design. Okay? Para maiwasan o ma-eliminate o ma-lessen yung noise. Okay? Yun. Then, impulse noise, actually, ano lang naman to, characteristic, pero hindi siya talaga yung major type. Pero kahit saan naman, lalo to, mas na ma-experience ito doon sa man-made noise. Okay, mas maano yan. It is characterized by high amplitude, ito rin yung sa man-made noise, peaks of short duration in total noise duration, which is, ito yung cause dahil dun sa switching o yung biglang ano. Also known as popcorn noise. Bakit popcorn noise? Dahil kapag in-amplify daw tong noise nito, parang tunog na nilutong popcorn. Plok, 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 plok. Okay. Ako, yun yung sound. Yun yung feeling ko. Burst noise kasi biglang tumaas lang yan dahil pag switch mo. Okay? By stable, dahil kung steady siyang ganyan, biglang gumanon lang. Okay, kaya by stable. Ayan yan. Impulse. Mabilisan lang yan. Yung impulse na yan, kapag nagtuloy-tuloy na yan, ito naman yung possible na mangyari dyan. Yung tinatawag na interference. Kaya lang, ang pagkakaiba ng interference sa impulse, okay, ito due to amplitude, yun namang interference ay dahil frequencies. Information signal from one source produce frequencies that fall outside their allocated bandwidth and interfere with information signal from another source. Again, sa bandwidth, kung halimbawa ang ginamit mo is 700 to 800 megahertz, okay? Ito yung communication system na ginamit mo. Tapos may nag-establish uli na panibagong communication system dito na ang frequency ginamit halimbawa is nasa 650 to 720, okay? Therefore, magkakaroon ng interference. Okay? Kakaroon ng interference yan. Kaya, when say interference, ang usapan dyan, same frequency na nag-fall within a bandwidth. Okay? Kaya, mapapansin nyo, okay, di ba sa station, 97.1, sa FM na lang, 97.9, tapos 96.3. Meron yan na 3 channel separation. Kaya pag inano mo yan, nasa ilan ba yan? Nasa 600 kHz yung difference nila. O yun. Kaya sa bandwidth nila, malaki. Which is ang bandwidth diba sa FM is 200 kHz. Okay? Hindi siya nakadikit dito. Para maiwasan na magkaroon ng interference yung dalawang station. Okay? Kapag nagkaroon na interference yan, dalawa ang possible mangyari. Lalo na pag ganito sa station, sa AM o sa FM station. Kapag medyo hindi naman worse, madikit lang, dalawang possible mangyari. Una is yung merong dalawang naririnig mo sa istasyon. Okay, pwedeng dito kumakanta, ito nagsasalita lang ng DJ. O pare sa tugtog, magkaibang tugtog ang naririnig mo, ibang kanta. Or worst case scenario, yung interference na to, totally wala kang maririnig na music o communication na mangyayari. Kaya, yan ay dahil sa interference. Mararamdaman nyo naman din yan. Minsan, halimbawa, pag nagda-drive ako, tapos dadaan ako sa toll gate, lalo na sa tabang, biglang naapektuhan yung sound pag nakikinig ako sa FM. Kaya di ko malaman kung malapit sila sa frequency o dahil mataas lang talaga yung amplitude ng ginagamit nila kaya naapektuhan yung FM station. Kaya yun yung interference. Kaya again, discuss natin yung uncorrelated. Okay, uncorrelated. Dalawa yung major natin. Yung una, ang diniscuss natin ngayon yung external noise, which is limayin na natin pero tatlo lang talaga. Una is yung atmospheric noise, tapos extraterrestrial, ay harang ET lang, ET, mga alien,
extraterrestrial, and then man-made. Ay, man-made. Tapos, yung impulse and then interference. Okay. Which is, ito, nag-i-exist na to, yung mga noise to, outside nung device. Okay? Next video, di-discuss naman natin yung uncorrelated. Yeah.